Ang kwento na ito ay tungkol sa mga tinatawag na spirit summoners. Nagsimula ang kwento nang maghanda na si Aji para sa kanyang almusal. Nang matapos niya ang ramen na niluto niya ay naamoy ito ng isang spirit. Dito na nagpakita ang spirit na ito kay Aji na isang maladyosang babae. Sa gulat ni Aji ay nabitawan niya ang ramen at nang mapansin nito ng babae ay bigla itong lumiit at dali-daling sinalo ang ramen na kaagad din itong kinain. Nagpakilala ito na si Dora at sa takot ni Aji ay pinalabas niya ito ng bahay. Ngunit pagkabalik niya ng kusina ay nandito na naman ito at nilalantakan ang niluto niyang ramen. Muli niya itong itinapon sa bintana ngunit pagkaupo niya ay bigla itong lumitaw sa tabi niya. Akala ni Aji ay isa itong multo ngunit ayon kay Dora ay isa umano siyang summoned spirit. Dahil nagugutom pa ito ay inubos nito ang mga pagkain kahit ang laman ng ref ay hindi nakaligtas. Hindi na alam ni Aji ang kanyang gagawin dahil kahit anong gawin niya ay paulit-ulit lang itong bumabalik. Pinainom niya ito ng tsaa at dito na din sinabi ni Dora ang ibang impormasyon tungkol sa kanya kabilang na ang kanyang edad at ang complete form niya na ang magandang babae na unang nakita ni Aji. Dagdag pa ni Dora na hindi umano siya ang kusang nagpakita na lang kundi si Aji umano mismo ang nagsummon sa kanya mula sa kanyang pagkakatulog. Umalis na dito si Aji para pumasok at habang papunta siya ng eskwelahan ay sinusundan pa rin siya ni Dora. Nagawa ni Aji na matakasan si Dora ngunit habang nasa klase ay biglang nagpakita dito si Dora. Gusto ni Dora na isagawa na nila ang contract sa isa't isa at dito lang din napagtanto ni Aji na siya lang ang nakakakita kay Dora. Nang makatulog si Dora ay dali-daling lumabas ng silid si Aji para takasan ito. Habang naglalakad siya sa labas ay nilapitan siya ng isang babae para magbigay ng sulat sa kanya. Ngunit biglang nagpakita dito si Dora kaya nagalit na si Aji. Dahil hindi nakikita ng babae si Dora ay akala nito na siya ang pinapagalitan ni Aji kaya pagkasabi ni Aji na layuan siya ni Dora ay kaagad na nagtatakbo palayo ang babae habang umiiyak. Binilhan ni Aji si Dora ng maraming pagkain at hiniling dito na layuan na siya. Dito na nalungkot si Dora at sinabi kung ano ang mangyayari sa kanya sakaling hindi sila magkaroon ng contract ni Aji. Hiniling ni Dora na maglakad-lakad muna umano sila bago siya umalis. Habang naglalakad-lakad sila ay ipinakita ni Dora kay Aji kung ano ang kanyang mga nakikita. Dito ay ipinakita ni Dora ang mga dahilan ng mga nangyayari sa paligid. Ayon sa kanya na kahit sino umano ay may kakayahan na mag-summon ngunit karamihan sa mga tao ay hindi lang maintindihan ang mundo. Dahil dito ay iilan lang ang kayang ma-master ang kakayahan na ito at tinatawag silang summoners. Ipinakita ni Dora ang kayang gawin ni Aji sakaling maging ganap na summoner na si Aji. Dito na napapayag ni Dora si Aji na magkaroon sila ng contract. Matapos ang contract signing ay tuwang-tuwa dito si Dora. Sinakyan ni Dora si Aji katapos ay nagpalabas ito ng pakpak at lumipad sila. Dahil maraming enerhiya ang kinakailangan dito ay mabilis na naubusan ng enerhiya si Dora kaya nagutom ito at bumagsak sila. Habang ginagamot nila ang kanilang mga natamong pinsala ay biglang naputulan ng kuryente si Aji dahil nakalimutan nito na magbayad kaya ipinakita ni Dora ang kaya pang magawa ng isang summoner. Natanong ni Aji ang pinagmula ni Dora at naikwento nito ang naganap na digmaan hanggang sa pagkagising niya ay nakagapos na siya. Ngunit biglang napahiga si Dora at mabilis na nakatulog. Kinabukasan habang nanonood sila ng mga naglalaro ay may biglang umatake kay Dora na isa ding summoned spirit na si Luan at kinain siya nito. Nang mapansin na ito ni Aji ay kaagad na kumaripes sa pagtakbo si Luan. Habang hinahabol ito ni Aji ay bigla siyang hinaranggan ng isang lalaki na kapatid pala ng babaeng nagbigay sa kanya ng sulat. Nagpakitang gilas ang babae kay Aji at biglang narinig ni Aji ang boses ni Dora. Mabilis na umalis dito si Aji para ipagpatuloy ang paghahanap kay Dora. Dahil sa mga naririnig ni Aji habang kinakausap si Dora ay nagkaroon siya ng ideya kung nasaan na sila Dora. Nang makarating siya sa lugar na ito ay sinabi niya kay Dora ang napagtanto niya. Ito ay kung pabayaan niya na lang umano si Dora na makuha ng iba ay magiging malaya na din siya sa wakas. Matapos itong marinig ni Dora ay nagalit ito bigla at pinagsusuntok ang tiyan ni Luan dahilan para makita na sila ni Aji at magawa na din ni Dora na makalabas dito. Binugbog ni Dora si Luan ngunit nagawa nitong makatakas papunta sa isang magandang babae sa di kalayuan na si Hana na siyang summoner niya. Dahil sa pang-aasar ni Luan kay Dora ay lalapitan na sana sila ni Dora ngunit tumalikod na si Hana para umalis. Nang aatakihin na ito ni Dora ay bigla na lang silang naglaho. Napansin ni Aji ang hikaw ni Hana na kapareho ng logo ng kanilang eskwelahan. Sigurado siya na miyembro ito ng isang mayamang pamilya at alam niyang magkakaproblema siya kung kalabanin niya ito. At hindi lang din doon dahil nararamdaman niya na malakas ito dahil malayang nakakagalaw ang summoned spirit nito kahit malayo ito sa kanya.
Kinausap ni Hana at Luan ang isang matanda na si Halan na lolo ni Hana. Sinabihan sila na hindi mag-aalinlangan na gamitin ang buo nilang lakas dahil kailangan umanong makita nila ang buong kakayahan nila Aji. Kaagad na umalis dito sila Hana at Luan para puntahan si Aji. Habang papunta sila sa silid nila Aji ay pinagtitinginan siya ng mga estudyante dahil sa ganda niya. Dumiretso sila sa upuan ni Aji at nagbigay siya ng sobre na may kasamang rosas na itim. Kaagad na binuksan ng mga kaklase ni Aji ang sobre at nakasaad sa sulat na magkita sila sa may kagubatan katapos ng klase. Nang matapos ang klase at papunta na si Aji sa kagubatan ay sinusundan siya ng kanyang mga kaklase dahil akala ng mga ito ay magtatapat si Hana kay Aji. Ngunit nabulabog sila ng mga tangkay kaya hindi na nila nasundan pa si Aji. Nang wala nang madaanan si Aji ay nagulat siya ng kusang lumikha ng daan ng mga puno. Sa di kalayuan ay nakita nila si Hana na pinagmamasdan ang mga rosas. Sinabihan si Aji ni Luan na isuko nito sa kanila si Dora. Nang hindi pumayag dito si Aji ay hinagisan siya ni Hana ng rosas. Nag-iba ng anyo si Luan at ginamit siya ni Hana para atikihin sila Aji. Habang hinahanap ni Dora ang sandata nila ay patuloy na inaatake ni Hana si Aji. Inilabas ni Hana ang isang higanteng puno at inatake nito si Dora. Habang iniiwasan ni Dora ang higanteng puno ay bigla naman siyang nadakip ni Luan. Nang aatakihin na siya ng higanteng puno ay kaagad na tumakbo si Aji papunta sa kanya para iligtas siya. Akala nila ay patay na si Aji ngunit nagulat sila nang lumikha ito ng butas sa palad ng higanteng puno at lumabas dito sila Aji at Dora hawak-hawak na ang ancient knife. Muling umatake ang higanteng puno at tinapatan din ito nila Aji ng suntok. Nagawa nila Aji na madurag ang kamay ng puno ngunit umatake ito uli kaya napilitan silang lumipad. Si Aji naman ang umatake at nagawa niyang mapabagsak ito. Dahil sa hilig ni Aji sa pagluluto ay pakiramdam niya na madali lang sa kanya ang paghawak ng kahit anong kutsilyo. Biglang sinugod ni Dora si Hana ngunit pinigilan siya ni Aji. Ayaw umano ni Aji na maging mamamatay tao at isa pa ay hindi pa umano nilalabas nito ang totoo nitong lakas. Nang mapatanong si Dora kung paano ito nasabi ni Aji ay itinuro ni Aji ang maraming higanteng puno na nasa likuran ni Dora. Nang marinig nila na kumulo ang tiyan ni Hana ay inimbitahan sila ni Aji sa bahay nito. Habang kumakain sila ay sinabi ni Luan ang tungkol sa mabuti at masamang summoners at meron din umanong guardian at evil spirits. Matapos patahimikin ni Hana si Luan ay lumabas ito ng bahay kaya sinundan ito ni Aji. Dito na sinabi ni Hana ang kanyang pangalan kay Aji. Inamin ni Hana na matagal niya nang pinagmamatyagan si Aji at binigyan niya ulit si Aji ng itim na rosas. Biglang dumating dito sila Dora at tinukso nila ang dalawa katapos ay umalis na dito sila Hana. Habang nasa eskwelahan sila Aji ay biglang nagsulputan dito ang iba't ibang klase ng mga hayop. Kagad silang lumabas ng eskwelahan at nang makarating sila sa syudad ay nagkalat na din dito ang mga mababangis na hayop. Habang naglalakad dito ang parang taong pusa na babae na siyang may pakana ng pagpapakalat ng mga hayop ay kaagad siyang iniligtas ni Aji sa pag-aakalang sinusundan siya ng mga mababangis na hayop. Nakita ni Aji ang pusa na pinangalanan niyang Meow kaya binitbit niya ito ngunit kinamot siya nito at lumapit ito sa taong pusa. Nabanggit ng taong pusa ang pangalan ni Aji kaya nagtaka si Aji kung magkakilala ba sila. Nararamdaman ni Dora na hindi ordinaryo ang babaeng ito. Pinagmamasdan naman sila nila Hana mula sa tuktok ng isang gusali. Habang pababa sila ay inatake ni Luan ang kinaroroonan nila Aji. Nang makababa na sila ay mabilis na ginamit ni Hana ang mga tangkay para dakpin ang mga hayop. Inatake ng taong pusa si Hana at dito na nagsimula ang kanilang laban. Gamit ang lotigong rosas ni Hana ay nagawa niyang madakip ang taong pusa at inihagis ito sa isang gusali. Muling sumugod ang taong pusa at ginamit ang eagle's eyes nito dahilan para madali niyang maiwasan ang mga atake ni Hana. Ginamit din ito ang bilis ng panther at nang makakita siya ng pagkakataon ay inatake na niya si Hana gamit ang lakas ng oso ngunit naiwasan ito ni Hana. Habang sila Aji at Dora naman ay nasa gilid lang at pinapanood ang labanan ng dalawa. Inihagis ng oso kay Hana ang biak na kalsada na nagawa din itong masangga ni Hana. Dito na pinalabas ni Hana ang higanteng puno at nilabanan nito ang oso. Para mas mapalakas pa ang higanteng puno ay pinasanib ni Hana si Luan dito at naglabas ito ng dagdag na mga kamay na siyang umaatake sa oso. Nang masapul nila ito sa muka ay niyakap nila ito ng mahigpit dahilan ng pagkatalo ng oso. Ngunit ang mga nagkalat na bahagi mula sa oso ay naging mga lobo naman. Inatake ng mga ito ng sabay ang higanteng puno at pinagkakagat ito. Sa bawat pinsalang natatamo ng puno ay yun din ang natatamo ni Hana. Ginamit ni Hana ang burst form ng puno kaya nagsitilapon ang mga lobo.
Gamit ang form na ito ay mabilis nilang natalo ang mga lobo. Napansin ni Aji si Meow na nahihirapan at marami ng pinsalang natamo. Mula sa nagkalat na bahagi ng lobo ay bigla itong nag-anyong ahas at mabilis na inatake ang higanteng puno. Matapos maputol ng ahas ang isang kamay ng puno ay nagawa ng puno na matanggal ang ahas. Nararamdaman na ni Aji na ikakamitay pareho ng dalawa kung magpatuloy pa ang labanan ng mga ito. Nang pasugod na pareho ang ahas at ang puno ay humingi si Aji ng kadena kay Dora at matagumpay nilang napigilan pareho ang dalawa. Nakiusap si Aji sa magkatunggali na itigil na ang labanan nila. Nalaman ni Aji na ang pusa na si Meow ang summoner at ang taong pusa ang summoned spirit. Habang ginagamot ni Aji ang mga sugat ni Meow ay naalala ni Meow ang unang araw ng pagkikita nila ni Aji. Dahil gusto ni Luan na kunin si Meow ay tumanggi dito si Aji at siya muna umano ang mangangalaga kay Meow hanggat nagpapagaling pa ito. Lalapitan na sana ni Luan sila Aji ngunit hinarangan siya ni Dora. Wala nang nagawa dito sila Hana kundi umalis na lang. Dinala ni Aji si Meow sa bahay niya at dito lang niya mas naunawaan ang pagiging summoner din ng mga hayop. Binanggit ni Meow ang mga kilala niyang mga summoner ng mga hayop na sila Mammoth, Turtle at Skunk. Dito na nasali ang kapatid niya na matagal niya nang hinahanap. Habang pinag-uusapan nila ang kapatid ni Meow ay hindi nila alam na nasa labas na pala ito ng bahay at pinagmamatsyagan sila. Kinabukasan ng hapon habang nagpapahinga si Aji ay may biglang bumisita sa kanila. Pagkabukas ni Aji ng pinto ay nakita niya ang kakaibang mga nilalang na magkakapareho ang muka. Sinabihan siya na iniimbitahan umano siya ng kanilang master sa bahay nito. Nang tumanggi dito si Aji ay kaagad na nagpalabas sa mga ito ng iba't ibang klase ng mga sandata. Dahil dito ay wala nang nagawa sila Aji kundi sumama na lang sa kanila. Dinala sila sa isang mansyon at sinalubong sila dito nila Hana. Habang papunta na sila sa mansyon ay nakita nila dito ang iba't ibang klase ng mga summoned spirit na nagtatrabaho sa paligid ng mansyon. Hindi nila namamalayan na pinagmamatsyagan pala sila gamit ang isang uwak. Nang makapasok na sila sa mansyon ay nakita nila ang isang malaking estatwa na sinasabing legendary leader of Watchers. Habang paakyat na sila ay may narinig si Aji na boses ng isang babae. Tinitigan niya ang estatwa at bigla siyang napunta sa isang malawak na lugar. Nakita niya dito ang babae na tumatawag sa kanya sa tabi ng isang malaking puno. Kumakawi ito sa kanya at nang lalapitan na niya ito ay nagising siya bigla. Nagpatuloy sila papunta sa silid kung saan naghihintay si Halen. Ito ang summoner ng mga summoned spirits dito at kilala din itong negosyante. Ayon kay Dora ay parang ordinaryong tao lang si Halen ngunit nang pinapaupo na sila nito ay bigla silang nakaramdam ng matinding aura kaya napaupo sila bigla. Inumpisahan ni Halen na ipaliwanag ang dalawang klase ng summoners. Ang isang klase ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng kalikasan at nagpapanatili ng balanse sa mundo ay tinatawag na Watchers. Habang ang isa naman ay siyang mga pumapatay, nagsisimula ng kaguluhan at sumusubok na sakupin ang buong mundo ay tinatawag na Destroyers. Nagulat si Aji nang mabanggit ni Halen ang tungkol sa nakaraan niya. Alam din ni Halen ang tungkol sa pagbabago ni Aji ng kulay ng buhok para itago ang totoong kulay nito. Pati ang pagtatago ni Aji ng litrato ng kanyang mga magulang sa kanyang wallet ay alam din nito. At hindi din umano nagkataon lang ang lahat na dahil lang sa Roman ay magagawa na nitong mapalabas si Dora. Kahit ang pinagmulan ng kanyang mga magulang at kung ano talaga sila ay walang masyadong alam si Aji. Natanong ni Halen kung hindi ba nagtataka dito si Aji at ano ang mga koneksyon ng kanyang mga nabanggit sa kanya. Biglang sumali sa usapan si Dora at ipinakita ang laman ng wallet ni Aji. Nakita nila dito ang isang litrato kung saan bata pa si Aji na may dilaw na buhok kasama ang mga magulang nito. Dito na din sinabi ni Halen ang tungkol sa kapatid ni Meow na kasalukuyan na umanong pinaghahanap na kriminal at miyembro ng Destroyer Terror Assassination Squad. Sa dami ng nalalaman ni Halen at sa mga sinabi nito ay natulala na lang sila Aji. Inalok nito sila Aji na manatili muna sa mansyon para masagot ang mga katanungan sa isipan ni Aji. Nang mabanggit ni Dora ang tungkol sa pag-aaral ni Aji ay natawa dito si Halen at sinabi na hindi na ito kailangan pa dahil siya umano ang principal nila. Habang kumakain sila ay may biglang umatake sa kanila na kaagad pinigilan ni Halen. Napag-alaman nila na isa itong miyembro ng Destroyers na Stone Man. Nilabanan ito ni Halen at sa lakas at bilis ni Halen ay palagi niyang natatamaan ang kalaban. Ngunit nagpalabas ng matinding kapangyarihan ang kalaban dahilan para mawasak ang itaas na bahagi ng mansyon. Inutusan ni Halen sila Hana na umalis sa lugar at inatasan din niya ito na protektahan si Aji. Pagka-atake ng kalaban ay mabilis na umalis sa mansyon sila Hana. Nagulat sila nang makita na nawasak na din ang buong paligid ng mansyon. Nagpakita dito ang isa pang miyembro ng Destroyers na si Yang at pinagbabaril ang mga summoned spirits.
Sa galit ni Hana ay kaagad niyang inatake si Yang ngunit nailagan lang itong lahat ni Yang at pinasabugan din sila nito. Habang patuloy na naglalaban sila Hana at ni Yang ay nakita ni Miao ang kanyang kapatid. Inatake ng mga bantay ng mansyon ang kanyang kapatid ngunit mabilis lang nitong natalo ang mga ito at kahit ang chef din ng mansyon. Nag-transform bilang taong pusa si Miao ngunit inatake din siya ng kanyang kapatid. Nang makita ito ni Aji ay kaagad niyang inatake ang kapatid ni Miao ngunit may isa pa palang kalaban dito na si Menyang. Bago pa niya matamaan ang kapatid ni Miao ay nagulat siya nang mapunta siya sa ibang lugar at naging bata ang anyo niya. Nakita niya muli dito ang malaking puno at nasa likod naman niya ang kanyang ina na niyakap siya. Biglang nag-iba ang buong paligid at pati na din ang hitsura ng kanyang ina. Pilit siyang ginigising ni Dora ngunit hindi pa rin siya magising. Habang sa taas ng mansyon ay patuloy pa rin ang pambubugbog ni Halan sa Stoneman. Inilabas na din ni Hana ang higanteng puno ngunit naiwasan lang niyang ang atake nito. Dito na umatake kay Hana ang isa pang kalaban na si Hamiko dahilan para magtamo ito ng mga pinsala. Muli itong umatake at dahil sa panghihina ni Hana ay hindi niya na ito napigilan pa. Nakita ito ni Halan kaya kaagad niyang pinagaling si Hana. Sinamantala ito ng kalaban ni Halan at umatake ito sa kanya. Habang abala pa ang dalawang kamay ni Halan ay umatake naman ang kapatid ni Miao na hindi na nasangga ni Halan. Sinundan pa ito ni Yang at binaril niya si Halan sa noo. Dito na nagpalabas ng matinding kapangyarihan si Halan at may lumabas na parang halimaw. Sinubukan itong atikihin ng kapatid ni Miao ngunit tinapatan lang ito ni Halan at sa sobrang lakas nito ay naluso na lang ang mga nadaanan nito. Nagawa pang makaligtas dito ng kapatid ni Miao at pinagmamasdan nilang lahat ang matinding kapangyarihan ni Halan. Nagpakita na dito ang pinuno ng mga kalaban na si Wanzin na kaagad ding inatake ni Halan ngunit nasanggalang ito ni Wanzin. Parang hinihigop lang nito ang kapangyarihan ni Halan hanggang sa maubos ito at dito na niya pinatay si Halan. Pagkaalis nila dito ay sabay ding nawala ang malaking parte ng mansyon. Sa pagkasira ng buong mansyon ay namalagi muna sila sa bahay ni Aji at dito na din nila pinapagaling si Hana. Habang pinapanood ni Dora ang balita sa nangyari sa mansyon ay hindi nito maiwasan na mainis at gustong makapaghiganti kaagad. Pumasok dito si Miao na hindi alam paano maghihiganti dahil kalaban na niya ang kapatid niya. Alam naman ni Aji na hindi pa nila makakayang talunin ang mga kalaban sa taglay nilang lakas sa ngayon. Plano niya na mangalap muna ng impormasyon tungkol sa mga ito at magplano ng maayos. Ipinakita niya ang isang video na nakita niya online kung saan makikita dito ang labanan na naganap sa mansyon. May kutob siya na posibleng isa ding summoner ang taong kumuha at nag-upload ng video. Alam niyang makakatulong ang mga video ng labanan para makakuha sila ng impormasyon tungkol sa mga umatake sa kanila kaya balak niyang hanapin ang taong ito. Dahil gaganapin sa araw din na ito ang book signing ng taong ito ay sasamantalahin na nila ang pagkakataon na ito para makaharap ang taong ito. Kasama si Dora at Miao ay umalis sila ng bahay para puntahan ang hinahanap nila habang may iwan naman si Luan para bantayan si Hana. Papunta na din sa pagdadausan ng book signing ang hinahanap nilang tao na si Stan. Gamit ang cellphone ni Stan ay kaya nitong makontrol ang iba't ibang device na gusto niyang kontrolin. Ilang minuto pagkaumpisa ng book signing ni Stan ay dumating na din dito sila Aji. Nagpanggap si Aji na bibili ng comic book ni Stan ngunit ilang minuto lang matapos magbayad ni Aji ay nakilala siya kaagad ni Stan. Alam ni Stan na may kailangan sa kanya si Aji at kahit si Dora at Miao ay nakita din nito. Tinanong siya ni Aji kung ano ang abilidad niya at sumagot naman kaagad siya na magaling umano siya sa cellphone ngunit hindi namangha dito sila Dora at Miao. Nagulat sila Aji nang sabihin ni Stan na hindi lang 5 kundi 7 miyembro umano ng Destroyers ang umatake sa mansyon. Biglang inagaw ni Dora ang cellphone ni Stan at tinuruan siya kung paano gamitin ito. Biglang nagbigay ng babala ang cellphone at napansin kaagad ni Miao na may papalapit na atake kaya nailagan pa nila ito. Nakita kaagad sa cellphone na may mga papalapit sa kanila. Dahil alam ni Stan na siya ang punteriya ng mga papalapit sa kanila ay dali-dali siyang tumakbo. Sinundan siya nila Aji sapagkat kailangan siya nila Aji. Mabilis na nakalapit sa kanila ang mga humahabol sa kanila na mga robot pala. Inabisuhan ni Stan sila Aji na tumalon at sinalo sila ng sasakyan ni Stan. Gamit na naman ang cellphone ni Stan ay dito niya kinokontrol ang sasakyan. Alam ni Stan na galing ang mga robot sa Destroyers dahil sa logo nito. Dito niya na sinabi kung bakit siya pinupunteriya ng mga ito at dahil ito sa pagtatangka niyang i-hack ang server ng headquarters ng Destroyers. Nagpa siya sila Dora at Miao na gantihan ang mga atake ng mga mechanical spirits. Ngunit iniiwasan lang ng mga ito ang kanilang mga atake. Ginamit ni Stan ang kuryente para atikihin ang isa dito na mabilis tinablan.
Habang patuloy silang inaatake ng tatlong natira ay gumawa si Aji ng Holy Shield. Nagpalabas ang mga ito ng mga missiles at pinunterya ang unahang bahagi ng kalsada dahilan para mahulog sila. Nang tinututukan na sila ng mga robot ay nagawa ni Stan na makontrol ang isang truck sa di kalayuan na kaagad inatake ang mga robot. Ngunit pinasabog ito ng mga robot at mula sa nagkalat na parte ng truck ay ginawa din itong robot ni Stan. Sa laki ng agwat sa lakas ng robot ni Stan at sa mga mechanical spirits ay mabilis lang nitong naubos ang mga mechanical spirits. Dahil sa tagas sa tangke nito ay unti-unti naman itong nagliyab at sumabog kaya tumilapon si Stan. Nang nilapitan nila Aji si Stan ay nalaman nila na peke lang pala ang buhok nito at isa din itong lalaki. Kahit gayon pa man ay inalok pa din siya ni Aji na makipagtulungan sa kanila para talunin ang destroyers. Isinakay sila ni Stan sa sasakyan na tinuturing niyang tahanan. Ipinakita niya dito ang mapa kung saan makikita ang mga summoners. Kulay berde ang mga may potential na maging summoner habang kulay pula naman ang mga destroyers. Habang patagal ng patagal ay nagiging kulay pula na din ang mga may potential na ibig sabihin ay sumali na ang mga ito na maging miyembro din ng destroyers. Ipinakita din niya ang petsa kung kailan sinalakay ng mga destroyers ang mansyon nila Hana at makikita dito na 7 miyembro ang nasa lugar sa mga oras na iyon. Napansin din nila dito ang maraming summoned spirits na nagkakalat sa mansyon. Ipinakita niya ang datos kung kailan nag-umpisang biglang tumaas ang bilang ng summoning phenomenon. Simula din ng araw na ito ay mas gumalaw na ang mga destroyers at parang nagising ang lahat ng mga summoned spirits. Naalala ni Aji na ito din ang araw kung kailan unang nagpakita sa kanya si Dora. Binalikan nila ang mansyon nila Hana at ipinakita ni Stan dito ang sinasabi niyang pwesto ng 7 destroyers na umatake sa kanila at isa dito ay ang kumontrol sa pag-iisip ni Aji. Nilapitan nila ang malaking butas na nalikha katapos umalis dito ang mga destroyers. Pagkababa nila dito ay ipinakita ni Stan ang maraming sealed summoned spirits na nakolekta ng pamilya nila Hana bilang isa sa tungkulin ng isang Watchers. Para kay Stan ay si Hala na ang pinakamalakas na full attributed summoner na kilala niya at naniniwala siya na kung hindi lang ito pinagtulungan ay buhay pa ito ngayon. May nakita si Aji na parte ng katawan ng Stone Man na nakalaban ni Halen. Inamoy ito ni Miao at naamoy niya ang bulaklak na Manjushur. Ayon kay Aji ay bihira lang ang bulaklak na ito at isang lugar lang na malapit sa syudad ng Maple Grove ang meron nito. Hinanap ito ni Stan at nakita niya ang Stone Forest na 300 kilometro ang layo mula sa Maple Grove City. May na-detect din dito na spiritual energy 5 oras lang ang nakakaraan kaya posibleng pumunta dito ang Stone Man. Naisip ni Aji na bihira lang ang pagkakataon na ito kaya nagpa siya sila na puntahan ang Stone Forest. Habang nasa sasakyan sila at kumakain ay naikwento ni Aji ang nakaraan niya nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Natanong naman ni Miao ang nakaraan ni Dora ngunit walang masyadong maalala si Dora. Dahil nagsagawa si Stan ng pag-scan sa katawan ni Dora ay nakita niya ang kristal sa loob nito na pinalilibutan ng kadena. Kaya hindi nawala ang memorya ni Dora kundi sinil lang umano ito. Nang makarating sila sa Stone Forest ay nakita din kaagad nila dito ang mga bulaklak at may isang bahay sa gitna. Biglang nakaramdam si Miao na may papalabas sa bahay kaya nagtago sila kaagad. Lumabas dito ang isang lalaki na si Modo at sinimulan kaagad ni Stan na kumpirmahin kung ito nga ang Stone Man. Habang hindi pa ito nakukumpleto ni Stan ay pinagmasdan lang muna nila ito. Makalipas ang ilang minuto ay biglang nakakita si Dora ng daga kaya nagsisigaw ito sa gulat. Dito na nagpa siya si Aji na magpakita na lang kay Modo at isinama niya si Dora. Pagkalapit nila kay Modo ay nagulat si Aji na tanging siya lang ang nakikita nito. Napag-usapan nila kung ano ang nangyari sa lugar na ito at kung bakit madaming bulaklak dito. Naramdaman ni Miao na may paparating na bagyo at dito na parang hindi mapakali si Modo habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na unti-unting nililipad ng hangin. Ilang sandali lang ay nagwala na si Modo at pilit na pinipigilan ang mga nagsisiliparan ng mga bulaklak. Nang makumpleto na si Stan ay nakumpirma nila na ito nga ang Stone Man. Kagad nila itong ipinaalam kina Aji habang pasugad sila kay Modo ngunit huli na ang lahat. Unti-unting nag-transform si Modo bilang Stone Man. Inatake nito sila Aji kaya napagamit si Aji ng shield ngunit nawasak kaagad ito sa lakas ng atake ng Stone Man. Kahit pinagtutulungan na nila ito ay hindi umuubra ang kanilang mga atake sa kunat ng balat nito. Bumalik si Dora sa complete form nito at nakiusap siya kina Stan na bigyan sila ni Aji ng oras habang inilalabas nila ang sandata na gagamitin ni Aji. Si Miao muna ang nakipaglaban sa Stone Man ngunit nang mahawakan siya nito ay dito na natalo si Miao. Nagpa siya na si Stan na kalabanin na din ang Stone Man at binigyan sila Aji ng 3 minuto. Paulit-ulit siyang inatake ng Stone Man ngunit hindi siya nito matamaan.
Sa inis ng Stoneman ay nagwala ito at nagpalabas ng matinding kapangyarihan. Pagkatilapon ni Stan ay sinalo siya ni Aji at kaagad na nagpalabas si Aji ng shield. Mula sa nabiyak na mga lupa ay nagsilabasan ang mga buto ng tao. Dahil sa iba-iba ang may-ari nito kaya naisip nila na ito ang mga mamamayan ng lugar. Umatake muli ang Stoneman ngunit madali lang itong napigilan ni Aji. Nararamdaman na ni Aji ang matinding kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Nagkaroon si Aji ng sibat at kaagad na sumugod sa kalaban. Nagawa niyang mabasag kaagad ang makunat na pangdepensa nito. Sunod ay ginamit naman niya ang espada na dumurog din sa bato na nakabalot dito. Gamit ang kutsilyo ay pinunteriya ni Aji ang core nito at gamit ang maso ay nagawa ni Aji na mabalik sa pagiging tao si Moduo. Papatayin na sana nila si Moduo ngunit nakiusap ito na wag itong gagawin dahil babalik umano ang evil spirit sa loob ng katawan niya. Dito na naikwento ni Moduo ang lahat simula nang ipanganak siya hanggang sa mapalabas niya ang totoo niyang kapangyarihan matapos mamatay si Iwan na siyang nag-iisang tao na pinagtanggol siya. Sa galit niya ay pinatay niya lahat ng mamamayan sa kanilang nayon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan at na-detect ng cellphone ni Stan ang matinding espiritual na enerhiya. Nalaman naman ni Wanzin ang nangyari kay Moduo kaya nagpatawag ito ng pagtitipon. Muling inalala ni Menyang ang araw na iniligtas nila si Moduo mula sa paghihirap nito matapos ang pangyayari sa nayon. Alam nila na kung masira ang kadena na nilagay nila kay Moduo ay lalabas ang evil spirit dito. Nang tuluyan ng magpakita ang evil spirit ay nalaman din ni Stan na patay na si Moduo. Pinagtulungan nila ang evil spirit ngunit walang silbi lahat ng atake na ginagawa nila dito. Nagawa ng evil spirit na mapabagsak sila Miao at Stan. Sinubukan ni Aji na gamitin ang maso ngunit hindi ito umuubra sa kalaban hanggang sa madurog ito. Kahit ang sibat ay hindi pa din umubra dito kaya nakiusap siya kay Dora na lumikha sila ng malaking sandata at tatapusin nila ito sa isang atake lang. Pagka-atake ni Aji gamit ang malaking espada ay nadurag lang ito at napurohan pa siya ng suntok ng kalaban. Kaagad na nawala ng malay si Aji at kahit anong gising ni Dora dito ay hindi ito magising. Nanaginip si Aji na nasa harapan niya ang kristal na nasa loob ng katawan ni Dora. Muling umatake ang kalaban ng paulit-ulit at pilit itong pinipigilan ni Dora. Nang magawa nitong matamaan si Dora ay nahawakan naman ni Aji ang kristal dahilan para magising ang totoong katauhan ni Dora. Kaagad itong nagpaulan ng maraming espada kaya napadapa ang kalaban. Sunod ay nagbagsak ito ng napakalaking espada dahilan para matalo na ang evil spirit. Nasilayan ni Aji ang totoong anyo ni Dora ngunit pagkadilat niya muli ay nasa tabi na niya si Dora na ginigising siya. Sa pagkamatay ni Moduo ay alam ni Aji na hahanapin sila ng destroyers. Matapos nilang nagpaalam kay Moduo ay umalis na sila dito. Kinagabihan ay dumating naman dito ang mga miyembro ng destroyers. Nakita ni Wanzin kung sino-sino ang mga nakalaban ni Moduo. Habang nasa sasakyan sila at ginagamot ang mga sugat na natamo nila ay biglang nakasagap ng kalaban ng cellphone ni Stan. Lumitaw sa harapan ng sasakyan si Hamiko at hinati ang sasakyan. Katapos ay inatake naman sila ni Wanzin at habang tumitilapon sila ay binaril niyang sila Stan at Miao. Gamit ang kapangyarihan ni Lei ay hinati-hati nito ang katawan ni Aji. Nang mawala ng malay si Aji ay nagising siya sa isang lugar na may mga nagsisilutangan ng mga biyak na salamin. Biglang may nagsalita dito at ayon sa kanya ay nasa time crack umano siya. Nagpakita ito sa kanya at sinabi nito na patay na siya. Ipinakita din ito ang mga nangyari matapos siyang mamatay. Habang sinisisi ni Aji ang kanyang sarili sa pagkamatay nilang lahat ay tinanong siya ng lalaki na kung bibigyan siya umano nito ng 3 minuto ay magagawa ba niyang baguhin ang mga mangyayari. Dito na ipinakita ng lalaki ang hitsura niya at kaagad siyang nakilala ni Aji dahil ito pala ang ama niya. Sinabihan siya nito na hihintayin siya nito sa Demon Furnace. Nang muling magising si Aji ay nakabalik siya sa nakaraan ilang minuto bago sila atikihin ng destroyers. Kaagad siyang bumangon at sinabihan ng iba sa kailangan nilang gawin. Pagka-atake ni Hamiko ay wala na sa loob ng sasakyan sila Aji at may bomba din silang iniwan dito. Gamit ang ibang sasakyan ay mabilis na bumalik sila Aji sa bahay niya para sunduin sila Hana at Luan. Ngunit pagkadating nila sa bahay ay wala na dito sila Hana at may iniwan dito na sulat. Pagkalabas nila ng bahay ay nagawa ni Stan na makuha ang helicopter nila Hana at ito ang sinakyan nila habang tumetakas sa destroyers. Binuksan nila ang sulat ni Hana at nakasaad dito na maghihintay umano ito sa Demon Furnace kaya naalala ni Aji ang sinabi ng kanyang ama. Dahil hindi alam ni Aji ang Demon Furnace ay ipinaliwanag ito ni Stan. Ayon sa kanya ay dito umano nagsanay ang ibang summoner para maging ganap na summoner. Katulad ng ibang miyembro ng destroyers at pati na din ang lolo ni Hana. Gusto itong puntahan ni Stan ngunit hindi niya alam ang lokasyon nito.
Nang mapansin ni Aji ang coordinate sa sulat ni Hana ay ipinakita niya ito kay Stan. Nakumpirma ito ng cellphone ni Stan at may 7,000 kilometro pa ang layo nito sa kanila. Napagdesisyonan nilang lahat na tumungo dito kaya nilagay na nila sa top speed ang helicopter. Ilang oras makalipas ay nakarating na sila sa pasukan papunta sa Demon Furnace. Matapos malampasan ang mga ito ay biglang may naramdaman na kakaiba si Aji sa paligid. Bigla silang inatake ni Hamiko dahilan para mawasak ang sinasakyan nila. Ginamit ni Stan ang kanyang cellphone para gawing robot ang nasirang helicopter. Habang nakasakay sa robot ay pinagtulungan nilang atikihin si Hamiko ngunit nakaiwas lang ito. Sunod na umatake sa kanila ay si Yang at tinadtad sila ng bala nito. Ginantihan nila ito ngunit madali lang nitong naiiwasan ang kanilang mga atake. Habang tinatadtad sila ng bala ay dumating naman dito ang kapatid ni Miao na kaagad inatake ni Aji. Ngunit nagkalat lang ito sa pagiging mga uwak at inatake ang kanilang robot. Dahil hindi na gumagana ang robot sa mga pinsala nito ay nahulog sila sa mismong isla ng Demon Furnace. Nagulat sila nang makita ang destroyers na papalapit na sa kanila. Biglang dumating dito ang isang administrator ng Demon Furnace na si Bonnie at pinaglalagyan sila ng pulang papel dahil umano sa mga violations nila sa isla. Tinutukan ito ng baril ni Yang ngunit hindi natinag dito si Bonnie. Sa halip ay sinermonan pa niya si Yang tungkol sa mga patakaran sa isla. Dahil galing na dito sila Wanzin at ang iba nilang miyembro ay nilapitan ito ni Bonnie at pinagsabihan din. Sa galit ni Hamiko ay tinutukan niya ng espada si Bonnie ngunit pinigilan siya ni Wanzin dahil nirerespeto umano si Bonnie sa Demon Furnace. Dahil dito ay nagpasya na lang sila na umalis ng isla. Sinabihan ni Bonnie sila Aji na maghihintay umano ito sa Sign-Up Plaza katapos ay umalis na ito. Habang naglalakad sila Aji papunta sa Sign-Up Plaza ay nakasalubong nila dito ang isang lalaki na nagpakilalang Lichod. Inalok sila nito na sumakay din sa sinasakyan nito at naikwento ni Lichod kung paano nabuo ang Demon Furnace o ang Furnace Island. Ito ay matapos umano magkasundo ang Watchers at Destroyers para wakasan ang walang tigil na digmaan. Ito din ang dahilan kaya ipinagbabawal ang labanan at patayan sa loob ng isla na ito. Parang nagsisilbi na umanong Olympic na mga summoners ang Demon Furnace. Nang makarating sila sa Sign-Up Plaza ay nakita din nila dito ang mga summoners na gustong makapasok ng arena. Para makapag-sign up ay kailangan nilang makapasa at makapasok kahit saan sa 4 na gate. Para makapasok sa gate 1 ay kailangan munang magbayad ng 2 million furnace coins. Dahil maraming pera si Stan ay nabayaran niya ito kaagad kaya nakapasok siya dito. Lumipat na lang sila Aji sa gate 2 kung saan tanging magagandang babae lang ang nakakapasa dito. Nag-transform si Dora sa complete form niya kaya nakapasa siya kaagad at isinama niya si Aji. Sinubukan din ni Miao na ipakita ang kanyang ganda ngunit hindi pa din siya pumasa dito. Kaya lumipat siya sa gate 3 kung saan sinusukat dito ang pisikal na lakas ng kalahok. Sa galit ni Miao ay sinira niya ang sukatan ng lakas at kaagad siyang nakapasa. Nang magkita-kita sila sa loob ay nakita nila si Lichod na galing sa gate 4. Ayon kay Lichod ay sinusukat umano sa gate 4 ang estado ng isang tao dahil nakakapasa lang dito ay mga kilalang tao, politiko o mga pinuno ng isang lugar. Hindi alam nila Aji na isa pala sa top 10 most wanted na kriminal si Lichod. Sinundo ni Bonnie ang lahat ng mga nakapasa at ipinaliwanag nito ang tungkol sa 100 palapag na pagdadaanan ng mga kalahok para makatapos dito. Nakarating sila sa unang palapag kung saan isa itong hotel para sa mga kalahok. Ipinaalam ni Bonnie na kinabukasan umano magaganap ang first knockout stage. Nakamoy sila Miao ng pagkain kaya kaagad nila itong pinuntahan ngunit para sa mga retakers ay alam nilang nagsisimula na ang pagsusulit dito. Habang naliligo sila Aji ay nakita nila sa TV si Hana na kinilalang MVP of the game at kasalukuyan ng nasa ika-11 palapag. Natuwa sila Aji at ang iba nang makita si Hana at mas nasabik pa sila. Pagsapit ng hating gabi habang nagpapahinga na sila Aji ay may biglang nagsilabasan ng mga matatalas na bagay sa mga pader ng kanilang silid. Unti-unti ding gumalaw ang mga pader papalapit sa kanila kaya susubukan sana nilang lumabas ngunit hindi mabuksan ni Aji ang pinto. Tiningnan ni Dora ang bintana ngunit may mga harang din ito. Sinubukan ni Dora na gamitin lahat ng klase na sandata niya ngunit hindi ito umuubra sa pinto. Nakaisip ng paraan si Aji at pinalikha niya ng susi si Dora. Nang makalabas sila ng silid ay pinuntahan nila ang silid ni Miao at may unti-unting lumabas dito na ipis. Ito pala ay si Miao na nag-anyong ipis para makalabas ng silid. Isa-isa na ding nagsilabasan ang iba pang mga kalahok sa kani-kanilang silid gamit ang kanya-kanyang kapangyarihan. Naalala nila si Stan kaya kaagad nilang pinuntahan ang silid nito. Nakita nila na may dugo na sa labas ng pinto nito ngunit biglang lumabas si Stan mula sa ventilation duct.
Biglang nag-anunsyo ang examiner ng unang palapag at sinabi nito na nag-umpisa na ang pagsubok. Dito na nila napagtanto na pagsapit ng hating gabi pala ang ibig sabihin ni Bonnie. Para makapasa dito ay kailangan lang nilang makalabas ng hotel. Dito na nagsilabasan ang iba't ibang klase ng patibong na nakakalat sa buong hotel. Marami kaagad sa mga kalahok ang nahulog sa mga patibong. Nang makarating sila Aji sa isang pinto ay may nabasa silang mga nakasulat dito. Nalilito sila kung ano ang paniniwalaan sa mga nakasulat ngunit nagpasya si Aji na sirain ang pinto na ito. Nang masira na nila ito ay nakita nila ang ibang kalahok at nasa gitna nito ang examiner na si Lino. Lahat ng nasa silid na ito ang siyang nakapasa sa unang pagsubok kaya binigyan sila ni Lino ng tag-iisang baul. Nang buksan nila ito ay madami ang nakatanggap ng mga kayamanan ngunit nang buksan na ni Stan ang baul niya ay naglalaman pala ito ng bomba. Ayon kay Lino ay ito umano ang tiket papunta sa pangalawang palapag kaya pinasabog niya na ito. Dahil dito ay nahulog silang lahat sa pangalawang palapag at sinalubong naman sila dito ni Bonnie na siyang examiner naman dito. Matapos sabihin ni Bonnie ang pagsubok dito na race ay binuksan na nito ang mga ilaw at dito lang nila nalaman na isa palang racetrack ang tinatayuan nila. Ayon kay Bonnie ay kailangan nilang makatapos ng 20 laps at ang unang 15 makakatapos ang siyang makakapasa dito. Dahil alam na ito ng mga retakers ay may nakahanda na sila para dito. Pagkaumpisa nila ay nanguna kaagad si Meow ngunit may isang animal summoner din na Squirrel Ninja ang nakahabol. Sumusunod naman sa kanila sila Aji at ang isang wizard. Ginamit naman ni Stan ang isang missile na ninakaw niya sa Pasipiko. Habang tumatagal ang paligsahan ay nag-umpisa na ang iba na maglaban-laban. Dahil dito ay unti-unti silang nabawasan hanggang sa 15 na lang ang natira sa kanila. Ayon kay Bonnie ay kailangan na lang nila na makarating sa finish line para malaman kung sino ang makakakuha ng first place. Habang sa base ng destroyers ay may inihahanda na sila Wanzin na bagong kakampi na ipapadala nila kina Aji. Matapos ang duelo nila Yang at Hamiko ay ipinakita ni Lei ang TV na nanakaw nito nung magpunta umano siya sa Furnace Island. Nakita nila dito ang nagaganap na kompetisyon sa Demon Furnace. Nanguna sa race si Meow, sumunod naman sila Aji at pangatlo si Hero. Sa pagsubok sa pangatlong palapag ay labanan naman sa paghahanda ng pagkain kaya nakalamang dito si Aji. At sa apat na palapag ay karaoke naman kaya dito na pinagbabaril ni Yang ang TV. Dumating dito si Wanzin para ipakita ang bago nilang kasama na ipapadala kina Aji. Dahil hindi pa nakakasali sa Demon Furnace sila Yang, Hamiko at Lei ay nagpasya si Wanzin na pasamahin ang mga ito sa Demon Furnace. Nagbigay ng report si Bonnie sa mga pinuno tungkol sa Group 7 ng kasalukuyang season. Ipinakita nito ang 15 kalahok na nakaabot ng ika-5 palapag kung saan nandito din sila Aji. Ipinakita din nito ang 30,000 tons ng spiritual energy na nakolekta nila. Inatasan siya na dalhin na ito sa ika-100 palapag ng Demon Furnace. Pagkadating niya sa ika-100 palapag ay nakita dito ang Goddess Pandora na ayon kay Bonnie ay siyang pinagmulan ng mga spirits. Inialay niya dito ang dala niyang espiritual na enerhiya. Dito na nagtatapos ang pinakahuling episode ng The Last Summoner. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina